Kung ayaw mong gumastos ng more than 30,000 pesos, pero gusto mo na ng flagship level performance na phone, baka itong Redmi K90 Ultra yung dapat mo i-consider kasi hindi lang ito basta mabilis, maganda rin yung battery performance, maganda yung display, maganda yung design. At pwede nyo itong ma-order sa AHH Xiaomi Manila for 29,300 pesos para sa 16 256GB na configuration. Pero para sa updated pricing, i-message nyo na lang yung kanilang Facebook page, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. So, unbox muna natin to, tapos pag-usapan natin yung bawat key aspect para makapag-decide kayo kung ito na ba yung dapat nyong bilhin. Okay, so ito yung box ng Redmi K90 Ultra. So, kitang-kita naman sa box na China exclusive yung phone na to. Ayan o. So, China ROM po yung OS natin dito. Expect nyo na yun. Marami tayong Chinese characters na makikita, mga Chinese apps na pre-installed, at marami pang iba. So, pag open natin ang box, makikita agad natin yung document sleeve na merong Redmi branding. Tapos, meron tayong SIM ejector pin. Meron tayong hard case. Pakita ko na rin sa inyo para magka-idea kayo. At saka yung kanyang simpleng user guide. Ito yung kanyang case. Ayan, medyo frosted siya. Semi-frosted. Ayan, tapos, yun nga, hard case. Expose yung mga gilid natin, pati yung ating camera. Pero yung mga gilid ng ating camera plateau ay protected naman. Well protected dito sa ating hard case. Ito na yung ating Redmi K90 Ultra at silver yung nandito sa atin ngayon. Nakita nyo naman yung pagka-premium pero at the same time napaka-simple pa rin ng itsura ng phone na to. Okay, mamaya-maya pag-usapan natin yung overall na design nitong K90 Ultra. Sa ilalim makikita natin syempre yung ating USB-A to USB-C cable for charging. Tapos yung ating 100 watts na charger. Tapos naka-USB-A port na tayo. So kita nyo naman, di ba? Sa box pa lang, kompleto na yung mga accessories na kailangan natin. So hindi tayo mapupwersa na bumili agad na accessories. So kung talagang tight yung budget natin at ayaw natin lumampas talaga kahit kaunti sa 30,000 pesos na margin, saktong-sakto tong phone na to. Kasi meron na rin tayong pre-installed na screen protector out of the box. So again, gagamitin nyo na lang yung phone. Okay, so balikan muna natin tong design ng K90 Ultra. So kagaya ng sinabi ko kanina, napakasimple lang po ng itsura overall at aluminum frame yung nandito sa atin at yung kanyang camera plateau, kita nyo, napaka-conservative nung kanyang design. Hindi loud na parang sumisigaw na gaming phone ako o kaya camera phone ako. Talagang napakasimple lang. Tapos meron tayong makikitang butas-butas dito sa gilid kasi meron po tayong built-in fan dito sa phone na to. At yan yung isa sa talagang pinagmamalaki ng Redmi dito sa K90 Ultra, yung kanyang built-in fan. So, papasok dito tapos lalabas naman dito sa may ilalim ng camera plateau. Kaya kapag naka-on yung kanyang built-in fan, maliban sa meron kayong maririnig kapag tinutok nyo sa tenga nyo, meron kayong mapifeel talaga na malakas na hangin dito sa baba. At huwag kayong magulat, normal yon. At makikita nyo na may dedicated setting yung kanyang built-in fan or cooling fan. So, mamimili tayo kung anong mode yung gusto natin, kung smart, performance, or quiet. Kapag smart, yung kanyang HyperOS na yung mamimili kung anong speed ng fan yung kailangan sa isang scenario or sa app na ginagamit natin. Pero kung gusto natin na talagang palaging malakas yung fan itong K90 Ultra, pwede naman i-select yung performance mode. Pero keep in mind lang na kung palaging naka-on yan, malakas din sa battery. Pero kahit na may butas yung camera plateau nitong K90 Ultra, meron pa rin tong IP68, IP69 na rating. So, protected pa rin to if ever na accidentally malubog natin sa tubig, 1.5 meters for 30 minutes yung kaya nito. O kaya mabasa ng ulan, mabasa ng kamay natin, halimbawa naghuhugas tayo ng kamay or plato, wala po tayong aalalahanin sa phone na to. At ang isa pa sa talagang gustong-gusto ko dito sa K90 Ultra ay yung napakagandang haptics nito. Talagang masarap gamitin, masarap mag-type dito dahil sa haptics. Parang ano na siya, iPhone levels na. Plus, naka-Bose 2.1 audio system na rin itong K90 Ultra. So, asahan ninyo na yung maririnig ninyong sound dito, hindi kagaya ng ibang phone na naka-stereo speakers lang. Kasi ito nga, may woofer plus tuned by Bose pa to. Kaya, napakaganda po, napaka-premium ng sound niya. Para kang merong hawak na Bluetooth speaker na nakahiwalay sa phone mo. Ngayon, according to AHH Xiaomi Manila, compatible to sa 5G kahit pa naka-China ROM siya. Pero nung nag-test ako guys, siguro compatible siya sa 5G. Depende sa SIM. Kung naka-smart siguro, mag-work yung 5G. Hindi ko na-test kasi ang lagi kong pinang-test na SIM ay GOMO SIM. Ngayon na nag-test ako,
hanggang 4G connectivity lang po talaga yung nasagap kong signal. Pero para sa ilang workaround o kaya sa update tungkol sa bagay na yan, i-message nyo muna yung AHH Xiaomi Manila para makasigurado kayo. Tapos wala din pong eSIM support itong K90 Ultra. Pero sa ngayon, i-check muna natin yung result ng ating speed test. So ito yung result sa Ookla speed test, 44.4 Mbps yung kanyang download, 7.49 Mbps naman yung upload. Not bad. Dito naman sa Google speed test, 33.7 Mbps yung download, 6.92 Mbps naman yung upload. At panghuli dito sa fast.com, 42 Mbps yung download at 8.3 Mbps naman yung upload. So based dun sa mga result na nakita natin, again, not bad. Hindi naman mabagal, pero hindi naman sobrang bilis din. Good enough, no? Para makapag-stream tayo ng videos or movies dito on the go, o kaya makapag-browse sa internet, makapag-social media apps, walang problema. Okay? Halos hindi na siya maghahang. Siyempre, kung gagamit tayo ng 5G compatible na SIM para dito sa K90 Ultra, talagang mas may enjoy natin yung phone na to. At gaya na sinabi ko kanina, make sure nyo lang na magtanong muna sa AHH Xiaomi Manila kung meron silang workaround para ma-enable yung 5G connectivity dito. And lastly, para sa design, naka Wi-Fi 7 na rin to at Bluetooth 5.4. Ngayon, pag-usapan naman natin yung battery. So, meron tong 8,550 mAh na capacity, compatible sa 100 watts na charging speed, plus meron pa siyang 22.5 watts reverse wired charging. Yan yung sinasabi ko. Kapag bibili tayo ng phone ngayong 2026, make sure nyo na future-proof na rin. Mas malaking capacity, mas okay. Hindi ko naman sinasabi na guaranteed na kapag malaki yung battery capacity, malaki na rin yung screen on time. Pero most of the time, ganun yung nangyayari. Kaya ngayon, dito sa Redmi K90 Ultra, ganun din po yung case. Malaki yung capacity, mataas din yung screen on time na nakuha natin. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo naman. 25 hours and 34 minutes. Ganun katindi tong phone na to. So kahit na flagship performance na po yung makukuha natin dito, napakataas pa rin ng screen on time na binigay sa atin. At yung setting natin dito, kagaya dati, 50% yung brightness natin. Pero dahil meron tong fan, sinet ko lang yan to smart. Tapos naka-off yung ating memory extension or virtual RAM. Ngayon, pagdating naman sa charging, 20 to 100%, 1 hour and 39 minutes ko lang to na charge. And considering na malaki nga yung capacity, mabilis na po yan para sa akin. At kung gusto nyo ma-experience talaga yung mabilis na charging speed nitong K90 Ultra, make sure nyo lang na punta muna kayo sa settings, tapos hanapin ninyo yung battery, and then charging options, tapos make sure nyo na naka-top speed yung kanyang wired charging mode. Ngayon, pag-usapan natin yung performance. At para sa akin, ito yung main aspect ng phone na to na i-consider mo kaya mo to bibilin. So itong Redmi K90 Ultra ay naka HyperOS 3 na out of the box, tapos Android 16 na yan, Snapdragon 8 Elite yung ating chipset dito, naka LPDDR5X yung ating RAM at UFS 4.1 naman yung ating storage type. So mabilis po talaga, kagaya ng kanina ko pa sinasabi, flagship level na po talaga yung performance na may experience natin dito. Plus, meron pa tayong memory extension na double ng physical RAM natin, up to 16 GB. Pero keep in mind lang na hindi po expandable yung ating storage. Dual nano SIM lang po yung pwede nating ilagay sa kanyang SIM tray at walang microSD card slot. Pero reminder lang guys na yung Snapdragon 8 Elite Gen 5 ay mas mabilis pa rin syempre compared sa chipset na nandito na Snapdragon 8 Elite. Pero talaga bang significant yung difference ng dalawang chipset na yan? Depende na po sa mga ginagawa ninyo yan sa phone. Ngayon, halimbawa, ang ginagawa nyo lang naman palagi ay mag-browse sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mga ganun lang, or mag-stream sa movies ng Netflix or iba pang streaming platform sa ngayon, baka hindi niyo mapansin kasi magagaan lang naman yan. Ang palagi nyo lang mapapansin talaga, ano man yung gamitin niyo Gen 5 or 8 Elite lang, napakabilis lang mag-open ng mga apps, napaka-snappy palagi ng mga gagawin ninyo kasi parehas mabilis talaga yan. Maliban na lang kung mag-edit na kayo ng photo, video, maglalaro ng mabibigat na mga games at dati kayo naka Gen 5 tapos lilipat kayo dito, baka sakali mapansin nyo pa. At according sa na-research ko, possible na makatanggap ng 4 na major Android upgrades sa itong phone na to at 6 na taon na security patches. Not bad, diba? Pero kagaya sinabi ko sa umpisa pa lang ng video na to, China ROM po itong K90 Ultra natin. China exclusive po ito. So, meron kayong mapapansin na mga applications na, Chinese pa rin. Tapos, minsan may mga magpa-pop up na warning messages or mga message lang, system messages na naka-Chinese characters pa rin. So, yun yung mga bagay na possible
hindi na po natin magagawa ng paraan. So, dito, yung mga pre-installed apps, pwede nating i-uninstall yan. Napakadali lang naman. Okay? Pero yung sinabi ko kanina, mga system messages, medyo mahirap na po na baguhin kasi nga, China exclusive itong phone na to. Pero before nyo i-consider na problem yung sinasabi ko ng mga system messages na naka-Chinese characters, kailangan ninyong isipin na hindi naman po palaging lilitaw yon. Lumilitaw lang yun, for example, nag-sideload ako ng application kasi nag-install ako ng Antutu benchmark and remember, wala na yun sa Play Store. So, nung nag-sideload ako, merong pop-up message, system message, at syempre, naka-Chinese character yon. Pero kung hindi nyo naman gagawin ng mga ganong klase ng task dito sa phone, baka hindi nyo na makita yung mga ganong messages. At keep in mind lang guys na wala tong Play Store ha. Kailangan nyo lang i-open tong Get Apps. Tapos search nyo lang Play Store, kagaya nyan. Tapos enter. At makikita nyo, pinakauna, Google Play Store, install, open, sign in, at makakapag-install na kayo ng mga apps from Play Store. Ito po yung Antutu score na nakuha natin nung hindi po natin ginamit yung memory extension. 3,348,269. Kita nyo naman, napakabilis na yan, guys. Pero, kung sakali man nagagamitin ninyo yung memory extension, keep in mind lang na medyo babagal siya ng konti. Sobrang konti lang naman. 3,298,726 na lang yung score natin. Pero guys, yung 16GB na physical RAM ng phone na to, napakalaki na po nun. Kaya hindi ko alam kung bakit iti-turn on nyo pa yung memory extension. Para sa akin, i-off nyo na lang. At makikita nyo rin dito sa wildlife stress test na 5% lang inabawas sa ating battery. Nadagdagan lang tayo ng 22 degrees. At yung kanyang performance ay nakakuha ng 66.5% na stability score. Kaya makikita ninyo, although bumaba yung performance natin kasi mabigat itong wildlife stress test, hindi bumaba bigla. Kaya konting-konti lang. Tapos napaka-consistent ng pagbaba niya na in a way, hindi na rin mararamdaman. And yes, uminit tong phone na to after ng test. Pero dahil dun sa built-in cooling fan niya, natapos niya yung buong test. Hindi siya naghang, hindi siya nagkaroon ng warning na sobrang init na ng phone, hindi mo na pwedeng gamitin, kailangan mo munang palamigin. Walang ganong error message. Mainit siya, pero working pa rin. So if ever man, nagagamitin nyo sa gaming itong K90 Ultra, hindi po kayo madidisappoint. Napakaganda po ng performance. Gaya na lang dito sa Grid Legends, sagad yung graphics natin, pero na-handle niya ng sobrang dali. Okay? Walang kahirap-hirap. Yung graphics natin, buong-buo, kompleto-kompleto. Walang stutter. Wala talagang issue, guys. So, again, kung naka-on yung ating fan, built-in fan, naka-performance mode, maglalaro tayo ng ganito, kahit medyo matagal, yung kanyang performance, hindi significantly magdadrop or mafe-feel natin na sobrang babagal siya. So, again, pwedeng-pwede ito sa mabibigat na games. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.83-inch AMOLED, 1.5K resolution, 165Hz yung maximum refresh rate niya. May support siya sa Dolby Vision, HDR Vivid at HDR10+. At aabot ng 9,500 nits yung kanyang peak brightness at kung sakali natatanggalin natin yung pre-installed na screen protector, meron pa tong Corning Gorilla Glass 7i protection. At sa mata ko guys, napaka-accurate naman ang kulay niya, vibrant. Hindi nakakainis yung pagka-saturated ng kanyang kulay. Napaka-natural pa rin tingnan. Pero again, pleasing sa mata. Yung kanyang brightness, hindi ka talaga mabibitin kahit outdoor kasi sobrang taas niyan para sa isang AMOLED display. Pero keep in mind lang na yung 165Hz na refresh rate niya ay for future proofing kasi ang behavior nito ay 120, 60, 60, 120. At kung naka-always on display tayo, bababa siya up to 30Hz lang. Okay, so hindi siya LTPO AMOLED. So, yung 165Hz, piling-pili lang yung apps na kayang mag-utilize nung ganyang kataas na screen refresh rate sa ngayon. Pero in the future, dadami pa yan. So, future-proofing lang yung 165Hz nitong K90 Ultra. Sa ngayon, okay na okay po yung 120Hz sa kanya. Tapos ang maganda pa rito, hindi lang basta maganda yung quality ng kanyang display, naka-wideband security level 1 pa tayo at makakapag-play tayo ng Full HD sa Netflix. Ngayon pagdating sa camera, meron tayong 50 megapixels na main shooter na merong OIS at 8 megapixels ultra-wide plus 20 megapixels na selfie camera. Yung combination ng 50 megapixels na main shooter tapos 8 megapixels ultra-wide para sa akin, hindi complement hindi magandang combination kasi kagaya na makikita ngayon sa mga sample, mula dun sa ultra-wide, tapos mag-switch tayo to 1x na main camera, ang laki po ng difference pagdating sa quality. Sobrang pixelated para sa akin na kapag zoom in ninyo yung ultra-wide photo,
tapos kukumpara nyo sa 1X, ang laki po talaga ng difference. Pixelated ultrawide, tapos biglang ang sharp naman dito sa 50 megapixels. So, okay naman yung photos niya kung gagamitin niyo yung 1X. Yun lang, yung ultrawide lang talaga, medyo malabo na. Tapos, hindi naman siya, ito yung ito yung kailangan nyo tandaan. Ito yung aspect ng phone na to na hindi talaga pang flagship level. Okay? Yung ibang aspect na pinag-usapan natin kanina, yes, pwede natin consider na flagship level na. Pero yung camera, medyo compromised na po talaga. Okay? So, parang bonus na lang sa atin na may OIS, tapos 50 megapixels, makakapag-shoot tayo ng 4K, tapos yung 20 megapixels na selfie camera, hindi po tayo makapag-shoot ng 4K, 1080p lang. So, again, bonus lang sa atin yung camera setup dito sa phone na to. So, again, sinabi ko kanina, bonus lang yung camera setup dito sa K90 Ultra. Hindi na masama yung quality, pero para sa akin, hindi pang 30,000 pesos yung quality. Okay, so hindi ito yung main aspect ng phone na i-consider ninyo para bilhin nyo tong phone na to. Okay, so sabi ko kanina, performance, yung kanyang battery, yung display, yan yung mga aspect ng phone or magiging dahilan na bilhin nyo tong phone na to. Pero camera, I don't think so. Okay, so yun lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa K90 Ultra. Sa tingin nyo ba, bibili nyo tong phone na to? Sulit ba siya para sa 29,300 pesos? Para sa 16 to 56 gigabytes na configuration? Comment kayo dyan sa baba. And again, kung gusto niyo na itong orderin, huwag niyong kalimutan na mag-message muna sa AHH Xiaomi Manila kung sakali na meron kayong inquiry na hindi ko po natakal sa video na to. Lalong-lalo na yung 5G connectivity. Kung merong workaround, may update tungkol sa bagay na yan, masasabi ng AHH Xiaomi Manila sa atin kung anong bago dito sa K90 Ultra. Okay? At yun nga, pwede kayo makapag-request sa kanila ng specific color na gusto ninyo. Okay? So, nandyan yung link ng kanilang Facebook page sa baba. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.